ang piso mo, milyones daw ang kapalit kung totoo. I-check ang inyong mga bulsa, pitaka o alkansya at baka meron kayong naitagong 1971 1 peso coin. Ito ang barya na sa harap, naka-side view si Dr. Jose Rizal. Sa likod naman, nakabukas ang nobela ni Rizal na Noli Me Tangere. Sa Facebook, ang pinakamababang alok kada piraso nito, 200 pesos. Ang pinakamataas naman, 1 million pesos. Rare daw kasi ito. At ayon pa sa mga kwento-kwento, 100 piraso lang daw nito ang ginawa. Meron ding mga nagsasabi na gawa ito sa purong ginto. Si Rosa, hindi niya tunay na pangalan, middleman o yung tagahanap ng baryang ito. Yung friend ko, nangangailangan siya ng 1971 na old coins ni Jose Rizal. Yung likod niya is Noli Me Tangere kasi ilalagay niya to sa frame. Iririgalo niya to as a gift sa husband niya. Yun nga lang, kadalasang mga 1972 1 peso coin ang nahahanap ni Rosa. Mga luma ring barya pero sa gisag ng Republika ng Pilipinas ang nasa likod. Wala itong malaking halaga. Siguro napusan ko mga 20 to 30 or higit pa na na group ng buy and sell. Kaso wala talaga ako nakuha. Pero maraming nag-PM. Yung mga nag-PM siguro umabot ng 200 na nagsasabi na meron sila pero wala naman silang maibigay na proof. Magsasend sila ng picture. Iba-iba naman coins yung minibigay nila, 1972, 73, 74, kung ano-anong coins yung sinasubmit nila. Aalokin nila ako na 1,500, 3,000, 3,500, gano'n. Kinakagat ko na lang yun. Nakipag-ugnayan ang isa sa aming mga researcher sa mga nag-post online na nagsabing meron silang ibinibentang 1971 na piso. Pero kalaunan, meron namang mga nag-reply sa amin. Pero nung hingan na namin sila ng pruweba, wala naman silang maipakita. Pero sa aming pagtatanong online, may isang tumalima, si Ruel, hindi niya tunay na pangalan. Meron daw siyang isang piraso ng 1971 peso coin. Pinuntahan ng aming team si Ruel sa Davao, kung saan ang kanyang negosyo, PisoNet, o yung internet kiosk na para gumana, kailangang hulugan muna ng papiso-piso. Binubuhay rin ni Ruel ang kanyang pamilya sa pamagitan ng pagbabuy and sell ng mga lumang pera sa pakikipag-usap sa mga kapwa niya kolektor ng mga lumang barya. Nalaman daw niya ang kwento-kwento tungkol sa 1971 coin. May tumawag sa akin na taga Quezon City. Mayroon ba daw akong 1971 na piso coins? Sabi ko, wala sir, maghanap pa ako. Sinabi ko sa kanya, magkano bang bilihan mo sir? Sabi niya, 1M, 50-50. 50% sa may-ari, 50% din sa mga nagni-negotiate doon sa coins. 'Yon ang motibo na naghanap talaga ako ng 1971. Kaya nung may nakilala si Ruel noong 2015 na isa ring kolektor na merong ibinibentang 1971 na piso at 400 pang mga lumang barya. Yung 1974, 1972, binayaran ko ng tig 2 pesos bawat isa. Then yung 1971, medyo mahal yung kuha namin doon. Lahat-lahat yun ang 10,000. At nung ipinost ni Ruel ang litrato ng 1971 peso coin sa Facebook, laking gulat niya na marami ang kumontak sa kanya para bilhin ito. Yun nga lang, kalaunan, wala naman daw sa mga itong seryoso. Hanggang nito lang taon, nung isang tiga Maynila raw ang nagpahayag ng interes na bilhin ito. Kaya mula Davao, pinadala at pinagkatiwala ni Ruel ang barya sa kanyang pinsan na si John. Hindi niya tunay na pangalan para ito na ang makipag-usap sa buyer. Pero ang humarap kay John, middleman din lang. Nung time na pinakita ko na sa kanya, doon na po, ipipicturean lang po nila. Hindi naman po natutuloy dahil sabihin na lang po nila na balik na lang daw bukasan at baka bukas na po itong mabayaran yung coins na yon. Marami
Dumami pa raw ang mga kumontak sa kanila. Inofera ng libo-libong piso hanggang 1 milyon pa para lang sa 1971 na piso. Pero ang ending, ganun din. Nakipagkita lang, tinignan ng barya, kinuna nito ng litrato pero hindi naman ito binili. Kutob ni Ruel na biktima sila ng mga dati pang nagpakilalang buyer para magamit ang pisong baryang hawak niya sa scam. Baka pinipicturan lang tapos yun, pinupost nila tapos sila ay nagpapanggap na mayroong 1971. Gayunpaman, sina Ruel at John patuloy na naghahanap ng bibili sa baryang hawak nila. Sabi ko sa kanila, magmi-meet up na lang tayo at saka hindi ko na ito papicturan. Para malaman kung meron ba talagang malaking halaga ang 1971 na piso, sinamahan namin sila sa isang numismatist o eksperto sa mga lumang barya, si Boyet ng Philippine Numismatic and Antiquarian Society. Ito ang pinakamatandang organisasyon sa Asia ng mga kolektor na nag-aaral at nangungulekta ng mga lumang pera. Ang unang napansin ni Boyet, ang harapan ng barya, hawig sa harap ng piso na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP noong 1972 at 1974. Ang original, supposed to be, nakalagay yung seal ng Republika ng Pilipinas, nakalagay yung katagang Bangko Sentral, nakalagay yung date doon sa pagitan ng Bangko Sentral. Sa'yo, nakalagay yung tinatawag natin na Limitangere, which is ito yung libro sinulat ni Jose Rizal. Mas lumakas pa ang kutob ni Boyet na niretoke ang barya dahil mas manipis ito kumpara sa pangkaraniwang barya. Malinaw na malinaw, yung sayo ay manipis. So, dyan mo malaman na merong nangyari sa coin mo. So, kaya numipis yung coin mo, pinakinis muna siya. And then, gumamit ng panibagong die para strike ulit o ihulma yung coin mo para magkaroon ng panibagong muka. Ayon pa kay Boyet, dekada na ang binibilang ng mga kwento tungkol sa malaki di manong halaga ng lumang piso. Nung kasagsagan na maraming namimili ng mga lumang pilak na alahas, nagbabahay-bahay. Kasama sa binibili nila yun, ay yung tinatawag na 1971. Na di umano, yun daw mga ginto ay galing sa ginto ni Yamashita, ay naihalo dun sa unang issue na 1971. So nagkaroon ng tinatawag na interest na makahanap ang tao ng 1971 na piso. Pero wala raw itong katotohanan. Isa lang daw itong fantasya o fantasy coin kung tawagin nila. Baryang gawa ng isang tao mula sa kanyang pagkamalikhain at sariling impresyon. Malamang na ito ay produkto ng mga medal maker, yung gumagawa ng mga medalya nung araw. Una-una, kung mapansin mo yung tinatawag na itsura ng 1971 na piso, hindi siya handmade. Sinuri rin ni Maha Gracia Malik, Deputy Director ng CIIO o ng Currency Issue and Integrity Office ng BSP o ng Bangko Sentral, ang baryang ito. Ni-research din namin ito, no, kung meron niyang ganito talaga. Sa record ng Bangko Sentral, wala tayong maipakita na ito ay nanggaling sa Bangko Sentral. I cannot find it sa aming website. Wala din sa aming collection. Wala din doon sa Money Museum namin. So far, ang masasabi ko, yung coin na tinutukoy mo ay mukhang hindi galing sa Bangko Sentral. Malamang daw, niretoke ito gamit ang piso na inilabas noong 1972 at 1974. Pinapalitan natin yung luma nating coins. We see to it that we are issuing a new series, so it must have its own set of features which is different from the previous set na papalitan mo. Mariin ding pinapabulaanan ng Bangko Sentral ang mga kwento-kwento na may mga baryang hinaluan ng precious metals katulad ng ginto. Ang mga baryang inilalabas daw, gawa lang sa alloy. Wala pa kaming na-issue na gawa ng Bangko Sentral na merong precious metal such as gold or silver. Ng mga tao kasi minsan ginagawa nilang sing-sing dahil sabi nila white gold. Hindi po totoo yan. Yung mutilation ng coin,
is actually against the law. Siyempre, nadismaya din na nalaman ko na itong coins ay yung BSP nagsabi na hindi daw nila nirelease yung no limitang hiri. Parang natutuldo ka na rin yung kwento ng 1971. Ibibinta ko pa rin to. Pero bakit nyo po sir ibebenta pa po? Para magkapira din. Gayunman, mas mahal pa ang paggawa sa mga ito kesa sa halaga ng mga ito. Kaya heto ang ending. Huwag magpapasilaw sa barya kahit pa may kakaiba itong kinang. Hindi lahat ng kumikinang ginto. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.